Magandang umaga po sa ating lahat. At ganito po ang sinasabi sa Titus chapter 1 and verse 4. To Titus, mine own son, after the common faith, grace, mercy, and peace from God the Father and the Lord Jesus Christ, our Savior. For this cause left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city, as I had appointed thee. If any be blameless, the husband of one wife, having faithful children, not accused of riot or unruly. For a bishop must be blameless, as the steward of God, not self-willed, not soon angry, not given to wine, no striker, not given to filthy lucre, but a lover of hospitality, a lover of good men, sober, just, holy, temperate, holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able to by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. For there are many unruly and vain talkers and deceivers, especially especially day of the circumcision, whose mouth must be stopped, who subvert whole houses, teaching things which they ought not, for filthy lucre's sake. One of themselves, even a prophet of their own, said, The Cretans are always liars, evil beasts, slow bellies. This witness is true. Wherefore, rebuke them sharply, that they may be sound in the faith, not giving heed to Jewish fables and commandments of men, that turn from the truth. Unto the pure all things are pure, but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure, but even their mind and conscience is defiled. They profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good works reprobate. Ang ating pong devotional ngayon ay may pamagat na pamumuhay sa kasalukuyang kultura. Ang filosofiya at mga pinapahalagahan ng lipunan ay nasa lahat ng dako. Ito po ay makikita natin sa mga radio, sa TV, at mga libro, at ganoon din sa mga magazine, at sa Facebook, sa YouTube, sa internet, at sa mga usap-usapan sa trabaho at mga coffee shops. Hindi may iwasan ng mga mananampalataya ang udyok at mag-isip na katulad ng nakararami. Dahil siyempre, exposed tayo sa temptation ng diablo. Ngunit ang banal na kasulatan po, mga kapatid, ay tinatawag tayo na mamuhay sa kultura ng ating lipunan, pero huwag maging parte nito. Sinasabi natin, hindi natin pwedeng ihiwalay ang ating sarili sa mundong ito na ating ginagalawan, sa komunidad na ating ginagalawan. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, huwag tayong maging parte nito. Ang sabi nga niyan, pwede tayong makisama, huwag lang tayong makisama. Sa takbo ng mundong ito. At sa sulat ni Apostol Pablo kay Titus, na kung saan siya ay nagmiministeryo sa makamundong isla ng Crete, ipinaliwanag ni Paul kay Titus kung paano may sasagawa na hindi maging parte ng makamundong kultura. At yan po ay, sabi niya, yung mga walang kapintasan at hindi natitinag ng kasalanan ng kultura ay dapat na mahigpit na panghawakan ang tapat na salita. Sa English po, sabi dito sa verse 9, holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. Sinabi rin ni Apostol Pablo na panghawakan natin ang salita ng Diyos at sikaping mamuhay
nagamit ang kanyang mga prinsipyo. Mga kapatid, wala na po tayo ibang pinaka-best source kung paano tayo mamumuhay ay ang banal na salita ng Panginoon. Because ito ang ating manual ng buhay. Wala na tayong ibang pwedeng source na mas hihigit pa ang effectiveness kaysa sa banal na kasulatan patungkol sa kung paano tayo mamumuhay sa mundong ito na ang Panginoon ang may lalang. Now, ang Biblia po mga kapatid ay revelasyon ng Diyos. Ito ay written revelation ng Panginoon. Sinasabi niya sa atin na sa banal na kasulatan ang kanyang iniisip. Malalaman mo kung anong iniisip. Nagtatanong ka ba kung ano ang iniisip ng Panginoon? Read the Bible. Malalaman mo kung anong iniisip niya. Kung paano siya kumilos, makikita po natin yan, matututunan niya natin sa banal na kasulatan. At ano ang inaasahan sa atin ng Panginoon? Ano ang inaasahan sa iyo ng Panginoon para mapagpagpalain ka ng Panginoon? Okay? Ang Biblia po mga kapatid ay hindi sa atin makatutulong kung hindi naman natin ito bubuksan. Walang kapangyarihan sa iyo ang salita ng Panginoon pag hindi mo ito pinag-aaralan. Mahalaga po na maglaan tayo ng oras para basahin ang banal na kasulatan araw-araw. Katulad po nito, sinikap natin na magkaroon tayo ng daily devotional, 10 minutes daily devotional. At maingat na pag-muni-muni nito mga kapatid. Ano bang ibig sabihin ng mga nasusulat? Iyaano po natin yan, pagbubulay-bulayan natin yan. At paano ito i-apply sa ating buhay? Mahalaga po na yan ang ating ginagawa araw-araw. Mga kapatid, ang katotohanan ng kasulatan ay mas makapangyarihan kung atin itong pananampalatayaan. Kung sabihin, nabasa mo, ay pinaniwalaan mo at isinakatuparan mo ito at buong puso mong susundin palagi. Hindi lang ngayon, kahit na ano pong pakiramdam mo sa araw-araw, maging malungkot ka man, maging masaya ka man, basta ang mahalaga, nagagawa mo, nasusunod mo ang kalooban ng Panginoon sa araw-araw. Minsan kasi pag wala tayo sa mood, parang ayaw na natin, parang excuse muna ako Panginoon kasi masama ang loob ko. Wala pong ganon. Dapat anuman ang experience mo sa buhay, nag-experience ka man ng suffering, trials, temptations, or blessing, katuwaan, dapat nasusunod natin ang salita ng Panginoon. Because it's not about emotion, it's about yung katotohanan ay naisa sa katuparan po natin mga kapatid. Now, habang praktikal na tayo ay humahakbang gamit ang kasulatan sa araw-araw, mga kapatid, sa ating pamumuhay, gawin po natin na maipaalam si Kristo sa mundo. Mai-share natin ang kanyang gospel, ang kanyang kaligtasan, at mai-share natin na hindi tayo nagiging makamundo, mga kapatid. Mahalaga po na tayo ay nagsishare, na nakakita na kayo ng nagsishare tapos naimbitahan sa inuman para makashare siya ay tumagay din. Hindi po ganoon. Ang gusto sabihin, magawa natin na makashare ng salita ng Panginoon na hindi tayo apektado o na hindi tayo nagiging makamundo. Tayo ay manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa iyong dakilang biyaya, sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon na araw-araw mapapakinggan namin po Panginoon ang iyong mga salita. Dalayan ko Panginoon na patuloy niyo po kaming gabayan, at nawa Panginoon sa mga nakikinig, nawa pagpalaan niyo po sila Panginoon sa pamamagitan ng pagtugon sa kanilang mga pangangailangan sa araw-araw Panginoon, sa kanilang mga pinapanalangin sa iyo Panginoon, nawa ay magkaroon po ng katugunan sa araw na ito. Ganon din po Panginoon, dalayan ko na nawa ay bigyan niyo po kami ng pagkakataon na makawala na Panginoon sa pandemic na ito,
na matigil na po, Panginoon, ang pag-spread ng virus at ang aming mga lingkod bayan ay lalong maging effective sa pagkontrol nito, Panginoon. Maraming salamat po, at lahat ng ito aking samot-dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.